Dami nagtatanong, dami nagsisend ng mga link sa akin. Ano masasabi mo dito? Ano masasabi mo dito? Meron pang nagtatag sa akin doon sa mismong viral na post kasi hindi po yung original na post ang nag-viral. Okay? The video was taken without the permission of the owner from their page and was posted on another page na may following at doon nag-viral. Okay? Yung pinanggalingan po ng video na ito, maliit lang na page kasi community church lang sila. House church lang yon. Okay? So, ayun. So, tapos, ayan na. So, sumabog na siyang ganyan at pinagkumpulan na at ayun na. So, nakita ko nga sa post na isang pastor na close friend ko na sabi niya, gulping-gulpi na yung mga kapatid natin. Kalma lang tayo, no? So, anong masasabi natin? Okay? So, etong video na to, community church ang nito. Kasi chinek ko house church sila Parang yung church nila, parang bahay. Yung loob lang ng bahay. Tapos ginawang church. Parang ganun lang. They have a rather odd culture as compared to what most of us are used to when it comes to the context of a church, especially yung malalaking chapel, di ba? Yung lalo kung hindi evangelical Christian, na hindi ganon, hindi sila nag-aasaran kasi ang church, ang alam natin, banal, di ba? Sa community church, everybody knows everybody, and one person's problem is everybody's problem, di ba? Pag may itatakbo sa ospital, pag may ikakasal, yung mga nagluluto, taga-church din, yung mga lahat, ganon. Pag may na-ospital, yung nagbabantay, taga-church din. So, ganon ang turingan sa community church po. Yung mga hindi naka-experience nito, baka hindi nyo kayo maintindihan. Pero kami mga lumaki sa community church, ganito ang community church. Kasi sa community church, sa mga small churches po, we care for every single soul na nawawala. Hinahabol yun, hinahanap yun. Hindi ko po sinasabi sa mega church, hindi ha. Kasi may mga cell group, tsaka mga life group po yan What I'm saying is, kapag community church, parang isang malaki-laki ng konti sa cell group, parang yung synagogue sa New Testament. Kabisado mo lahat kung sino-sino pumupunta. At kapag may nawawala, hahanapin mo talaga. Pag nagpaalam, kung ano yung pinaalam, sa ulado mo rin yung pinaalam. Yung sinabi niya na, pupunta lang po ako ng church na ganito gagawin ko, ganito ganyan. Talagang hahabulin mo yun kasi bawat isang kaluluwa, iniyak ng todo yun. Pinagtrabahuhan ng matindi yun. Ganon ka bigat kapag nasa mga maliliit na churches na bawat isang kaluluwang mawala, iiyakan ng lahat yun. So kapag may isang nadagdag, masaya din lahat. Kaya pag may isang hinahanap, ibig sabihin, ang habol talaga ay ma-restore yun. Ngayon, kung yun pong paraan ba na kanilang ginawa ay tama, very subjective po yan. Kasi ang ganito po, ang original po kasi niyan, di ba yung TikTok trend na yan, ang original yan, parang museum, parang ikaw ay isang subject sa museum. Yun po yung original niyan, parang, ito si ganito, ito yung ganyan, ito yung ganyan. So parang ganun yung ginaya nila na trend sa TikTok. So ang nangyari lang doon, siguro masyadong nakaka-condemn, which is totoo naman. Nakaka-condemn at saka masyadong parang nang-guilt trip yung video na yon. Ngayon, you will feel that way, especially kung hindi ka part nung family na yon. But if you are part of that family, tapos ikaw ang makabasa mo, hindi yun, that's not exactly guilt tripping. If you feel that way, maybe you're really not part of that family. Okay, so makikita mo, iba-iba kurot doon sa mga tao. Mamaya ilalatag ko to ng para mas yung mga nagagalit makalamay ang inyong loob, no. Ang paggamit ng social media ay parang nagda-drive. Okay? Pag nagda-drive ka po para makaiwas ka sa road rage, ang unang-unang rule of the thumb, ang unang-unang mong iisipin, hindi yun personal. Ibig sabihin, halimbawa nakat ka, pag ilag niya doon sa kabila, katabi ka niya at muntik ka niyang tamaan. Pag yun inisip mo sinadya niya yun, away yun. Pero pag inisip mo, nagre-react lang din siya sa paligid niya, o hindi ka niya napansin, hindi ka niya nakita, hindi yung personal, mas makakaiwas tayo sa road rage. Okay, so pwedeng tamang sorry lang, pasensya na, pwedeng tamang busina lang. So pangalawa, yung internet po, titinan ninyo, alam niyo kung ba't to sumabog? Kasi merong nag-share na merong following. At hindi shinare, ni-re-upload. Okay? Yeah. Ni-re-upload ito. Ibig sabihin, it was downloaded from the source. Yung source, wala masyadong following.
Ibig sabihin, kung nagkukulitan sila doon, sila-sila lang. Naintindihan nyo? So, if it's a small church, it's a small page, they made a video roasting themselves. Roasting to eh. Itong ginawa nila, they were roasting themselves. Yung sila-sila nag-aasaran. Isipin nyo kung na-video yung kung paano makipagbiruan yung mga pastor sa amin dati. Yung senior pastor ko, ganito ako biruin. Pastor, ipapakilala ko. Sabi ko sa inyo, sobrang itim ko ng bata pa. Kung pahit-pahit ko, di ba? Ipapakilala ko, halimbawa, ako yung magte-testimony, halimbawa, ganun, ako yung speaker. Tawagin na po natin ang pinakamaputing lalaki sa balat ng lupa. Kung matampuhin ka, hindi ka mag-church. Tapos lahat kami nagtatawa ng bakit? Kasi family nga kami. Yung sinasabi ni Pastor, magkakakilala kaming lahat. Ngayon, videohan mo yan. Tapos i-post mo. Doon sa hindi nakakaintindi, lalo doon sa biktima ng bullying sa school, ang sasabihin niya, bakit mayroong bullying sa church? May kanya-kanya kasi yung context. So, anong nangyari? Yung pumick up ng video, iba yung context niya. Hindi naman sila close nung kinuhanan niya ng video eh. Tapos yung caption niya, galit na galit siya. Guilt tripping, I cannot. So, kung meron man tayong natutunan dito, ito. Maraming my church hurt, number 1, na legit. Naniniwala ako legit yan. Bakit? Kasi kami po, yan, si Pastor ako, marami pa, kahit yung mga kasama ko sa team, may mga church hurts kami. Pero yung church ko, hindi ko iniwan hanggat hindi ako kailangan mag-migrate dito. Nagpaalam ako ng maayos. Dito sa video na to, diba sabi, ito taon to, lilipat daw siya ng church, magde-devotion pa rin naman daw siya. Hindi. Di ba nagkaganyan na sila? Tapos pag kasi po ako ay comedian by training. Ibig ko po sabihin, alam ko po itong sinasabi ko. Okay? So, hindi lang po ako pastor, comedian po ako by training. Nagsusulat po ako ng materials na original, nagpre-present kami sa malalaking tablado, okay? Ang mga audience namin, mga may-ari ng mall, okay? Mga politiko, okay? So, alam ko po itong sinasabi ko. Ngayon, makinig po kayo sa akin ha. Tinitinan ko yung demeanor, nagpipigil sila ng tawa. Yung mga hinatak niya doon na kabataan, natatawa sila sa ginagawa nila. So, ibig sabihin, they were just doing this in the spirit of fun. Hindi nila ini-expect yan na sasabog. Ang iniisip nila, sila lang manunood niyan. Mayroong pumick up na may following, na may church hurt. Kaya sumabog. Ngayon, tinan niyo, guilt tripping. Magigilty ka talaga kung nagpaalam ka sa church tapos tinalikuran mo si Lord. Nakaka-guilty talaga yun. Right. Pero kung umalis ka sa church pero wala ka naman dun sa mga sinabi nila na hindi mo naman iniwan si Lord pagkatapos ni Lord ibigay yung hinihingi mo. Kasi meron sa amin yan. Pinag-aral ng church sa isang posh na mega church, sa isang magandang Bible school. Ini-scholar. Nung tapos na, ayaw niya na doon sa community church kasi doon ka sa slum area magsiserve. Gusto niya na doon sa subdivision. Buti hindi siya tinanggap doon sa nililipatan niya kasi nagpaalam ba to na maayos sa inyo, ba't lumilipat sa amin? Ibig sabihin, meron silang ethics. Nangyayari po yan. Hindi ko yan sinisingle out na tao. Nangyayari yan sa maraming organizations kasi people are always on the lookout for a greener pasture. O yung mga leaders o mga environment na mag-i-endorse sa kanilang comfort at choices. Number 1, na nakita ko, maraming may church hurt, Pastor. Maraming nasaktan sa church. Yan pong problema na yan, hindi po yan bago. Dati pa ho yan. Pastor, ano ang laging naririnig ni Jesus na pinag-aawayan ng mga disciples pag magkakasama sila? Ano? Kung sino ang pinakang mataas sa kanila o sino ang pinakadakita ng Panginoon. Dati pa, nag-aaway-away mismo yung mga disciples kung sino sa kanila mas magaling at dapat mas close kay Jesus. Sa Corinthians, nagagalit si Paul. Ang sabi ni Paul, bakit nyo sinasabi ako'y kay Apollos? Bakit nyo sinasabi ako'y kay Pablo, ako'y kay Pedro? Si Pedro ba ang napako para sa in fairness kay Pedro? Napako naman talaga siya. Pero hindi siya napako para sa mga kasalanan ng tao. Okay? Si Pedro ba ang napako para sa inyo? Si Pablo ba ang nagtubos na kasalanan ninyo? Hindi, si Jesus. No? It's the same thing. Even in the circle of the most well-learned, ano sasabihin nila sa'yo? Kay Calvin ka ba? O kay Arminius? O kay Molonist ka ba? Di ba? Kung maririnig ni Pablo yan, kakaltukan tayo ngayon eh.
Di ba? It's the same banana. Kay Pedro ka ba? Kay Apollos ka ba? Kay Pablo? Sandali, kay Jesus ho ako. May nagtatanong sa akin yan eh. Ano po ba kayo, pastor? Sabi ko, tinitinong ko po yan lahat sila. At kinukuha ko yung pinaka may sense sa Bible. Okay? Bible ho inaaral ko, hindi yung theologian. Theology is the study of God, not a study of theologians. Okay? So, nung kasi naging kanya-kanya tayong bit-bit ng mga paborito nating mga Bible teachers, nakakalimutan natin si Jesus. Okay? So, ang sa akin sagot ko, nakakahiyahong ipangalan sa ibang tao yung faith ko. Kasi si Jesus po nagbayad nun eh. Bakit ko ipapangalan sa ibang tao yung faith ko? Ba't hindi Christian? Kasi si Christ ang nagbayad. Okay? This is not to take a swipe at my fellow servants na may mga favorite kayo mga Bible teachers. Okay lang yan. Pero naman, di ba, wag niyo naman ipupush na lang lagi yung wag nating gawing brand. Ano ka ba? Sino ka ba, di ba? So isipin niyo kung ang tawag sa amin ay mga C.S. Lewisians, di ba? C.S. Christians po kami. So, ngayon etong kaya haba nung C.S. Lewis. Di ba haba, di ba? C.S. Lewisians. Okay? William Lane Craigans. Dito sa maraming may church hurt. Totoo po yan. Kasama po kami dyan. Hindi po lahat ng produkto ng church hurt lumalayo sa Diyos. Kami pong mga nagkaroon ng church hurt na lalong napalapit sa Diyos, alam naming pag-ibahin, i-identify kung sino yung may atraso sa amin. Kung may atraso sa akin ang church, hindi siya si Jesus. Kung may atraso sa akin yung pastor ko, at pwede naman kaming mag-ayos, masasaktan ako for a time, pero hindi ko iiwan yung relasyon ko sa Diyos at isisisi ko sa ibang tao. Nasasabi ko, ayoko na kay Jesus kasi yung pastor ko sinaktan ako. Ang dami hong pastor, ang daming church. Tapos si Jesus, anong atraso sa'yo? Anong atraso sa'yo ni Jesus? Number 2, pastor, nakita ko na totoo rin na maraming ayaw sa church na naghahanap ng excuse. Yes. At nakita nila tong opportunity na to para gamiting excuse. Oh, lalo na ngayon, yung mga caption parang, sus, nakahanap ka na naman ng dahilan para hindi magsimba. Di ba? Buti sana kung bago lumabas yung video na yan, active ka sa church. Tapos nung lumabas yung video na yan, bigla kang aalis, ay nasaktan ako. Pero sandali lang, paano ka masasaktan doon? Lahat ng sinabi doon na hindi na ginagawa, mga fundamentals ng Christian living. Kumalma ho tayo. Kasi isipin nyo, sinasabi natin, mali yan, nasasaktan yung mga nakakapanood. Tapos yung iba, halos murahin na sila, pastora, pinagkakalat yung mga video, pinag-i-screenshot yung mga muka, mga ipokrito, kaya maraming hindi nagsisimba dahil sa mga pagmumukhang to, may mga ganyan. Naisip nyo ba yung reaction ng mga anak nila, mga magulang nila, na ginanon nyo sila? Kinall out ba nila kayo personally? Sinabi ba nila, Router? Diba? Para ako sumagot, hindi man ako kinall out. Tapos magva-violent reaction ako as if I am representing everybody. Kawawa naman kung ginulpi natin masyado. Huwag naman natin gulpihin masyado. No? At saka hindi rin nila ini-expect na magkaaganyan yan. Kasi ano yan eh, sabi nga ni Pastor Ed Lapis, sometimes it's not what I said, it's what you think I said. Pwede naman tayo magsabi na sa tingin po there's a better way of doing this, no? Baka nagjo-joke lang po sila, lang. Ako talaga ang conclusion ko, ito yung attempt nila na maka-reach out sa youth through their nagti-TikTok sila, nagti-Twitter, nagsa-social media. So yan ang attempt nila. Hindi yan na deliberate. Ibig sabihin, masayan sila nung ginawa nila, tapos pinost na nila. Hindi nila na-deliberate. Ibig sabihin po ng deliberate, pinagdebatihan muna bago i-post. Ngayon, yung nagkalat po niyan, alam niyo po ba, sa totoo lang, pwede nila ilaban yan kung gusto nila. Kasi public defamation yan. Yeah. Kasi hindi naman nila ginawa yan para doon. Ibig sabihin, kung merong ginawang video, tapos hindi naman ikaw yung kausap, tapos sinabi mo, etong taong to, sabi niya ganito ako, sandali, hindi ka kasali dun sa usapan. Tapos tinanggalan mo na sila lahat ng dangal. Pwede ka nilang habulin. Nagbibiroan sila dun, tapos ikinalat mo, paano naman yung mga pamilya niyan? Paano sila? So, yun lang. Maghinay-hinay lang po tayo kasi
Kawawa naman. Kapatid natin yung ginulpi natin. Pambihira. Paano pa tayo sa hindi kapatid? Di ba? Kapatid natin yun eh. Ginulpi natin ang husto. Hindi ako naniniwalang hindi sila maayos na Kristiyano. Hindi pa lang nila alam yung repercussion sa social media. Kung paano talaga ito gumagana. Kasi bagong page ho sila. Tsaka maliit na page lang sila. I'm not trying to give them an excuse. I'm trying to make you understand. Ngayon, yung mga unbelievers, ano pastor ang masasabi mo para naman dun sa mga unbelievers? Sorry po, kasi this is church. Wala pong perpektong simbahan. Kahit saan kayo pumunta. Pero what I'm saying is this is church but this is not Jesus. At kung sakali man po na kayo po ay nasaktan dito po sa video na to, in behalf of my fellow Christians, humingi po kami ng tawad kung kayo man po ay na-offend o nasaktan dito. Yung social media ministry po, pinag-aaralan po ito. Okay? So, hindi po ito dahil ginagamit sa laro lang ito. Hindi po. Pinag-aaralan po ito. Tunay na buhay po ito. Meron po itong real life repercussions. Sa mga churches po, bumuo po kayo ng social media team, ministry po yan. Okay? Tapos bago po kayo mag-post, mag-deliberate po kayo at i-weigh in ninyo yung risk ng ipopost ninyo. Sulit ba? Kasi lahat yan may risk eh. Pero bago ako mag-post, tinitingnan ko yung risk. Kung ito may mga ma-offend dito, sulit ba na masabi ko? Pag kailangan ko talagang sabihin, bahala na. Kasi mamaya mamatay ako, hindi ko masabi. Singilin pa ako ni Lord dun sa pinapasabi sa akin kasi hindi ko sinabi. Okay? So, mga ganyan. Kasi nag-aapoy sa puso mo, kailangan mo sabihin. Alam mo may mga offend is pambihira naman. Ilan ba in-offend ni Jesus? Ang daming na-offend kay Jesus, di ba? Pero lagi siyang may grace. Okay? Mahal na mahal po kayo ni Jesus. So, ayun. Sa tingin ko, ang assessment ko dito, hindi pa sila magaling mag-social media. Napaka-judgmental ko naman sobra. Kung sabihin kong hindi sila maayos na Kristiyano at masyado silang ganyan. At ang gusto nila yung manakit, no? Alam niyo po, marami talaga naging mali ang mga Christians, no? Pero, it's wrong to judge a philosophy by its abuse. May mga umabuso po, no, sa paggamit ng Kristyanismo. Yung Kristyanismo po mismo, tama po yan. Si Lord po, mahal na mahal po tayo ni Lord. So, kung may problema po kayo sa churchmate ninyo, sigurado ko wala naman kayong problema kay Jesus. No? So, kay Jesus po tayo nagdadasal, hindi po sa pastor natin, hindi po sa mga churchmates natin, kay Jesus po. At sinisiguro ko sa inyo, kung may problema kayo sa church nyo, malamang-lamang sila may problema rin sa inyo. Naitanong nyo na ba yun? No, kung sumakit ulo nyo sa kanila, naitanong nyo na ba sa kanila kung sumakit na ulo nila sa inyo? Karamihan sa mga laging idinadaing yung church hurt, gusto ko lang sabihin na hindi lang po kayo ang nasasaktan sa church. Bago pa kayo nasaktan, naunang nasasaktan ng pastor. Especially Pastor's Appreciation Month nga pala ngayon. Nasasaktan po yung pastor, hindi lang siya makaalis. Nasasaktan din po yung mga workers, yung mga elders, yung mga leaders. Pero hindi po doon ang focus natin. Gusto sana natin ma-address lahat ng issues kasi hindi naman po yan nauubos. Tao tayo, natural lang, kakasakitan tayo. Sabi nga, ang porcupine, alam niyo po ba yung kwento ng porcupine? Ang porcupine kapag taglamig, nagdidikit-dikit sila kasi kapag di sila nagdikit-dikit, mamamatay sila sa sobrang lamig. Ang problema, pag nagdidikit-dikit sila, nagkakatusukan sila. Tayo po parang porcupine. Pag nagdidikit-dikit tayo dahil sa sobrang lamig, nagkakatusukan tayo. Kapag umalis tayo sa grupo, para lang hindi tayo magkatusukan, papatay naman tayo ng lamig. Katulad ng sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ang lagi tayong inaabangan ng leon. Ang leon lagi, ng demonyo lagi naghahanap ng uhulihin eh. At ang hinuhuli niya lagi yung nagsusolo. So huwag po tayong magpahuli. Huwag tayong malis. Kung nasasaktan tayo, umiyak tayo, kausapin natin, address natin. Kung nating takasan yung issue, yung conflict. Kasi kapag takas tayo ng takas sa conflict, hindi tayo natututo. Hindi tayo nag-grow kapag takas tayo ng takas sa confrontation, takas tayo ng takas sa pag-address ng mga conflict na gano'n. So, alam ko po, hindi madali, pero it is what it is. Church tayo eh. Sana po huwag niyo ikagalit yung mga insights namin. Kung hindi kayo agree, okay lang po yun. Chew the meat, spit the bone. It's okay. Sabi ni Jesus, Matthew 11:28, come to me,
all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Kayo mga pagod at mabigat ang pasanin sa buhay, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng pahinga. No? Yung nagalit, kasi may church heart siya, pati yung nasa ministry, parehas lang sila dyan pagod eh. Parehas lang yan silang pagod. Parehas din silang may mga hurts, no? Magkaiba lang. No? So, kasi po hindi rin madali ang ministry, no? So, lalo na po yan, ganyan, hindi sila sanay, hindi naman sila malaking page, tas biglang kanyang kalaking bashing yung inabot nila. Sa tingin nyo, makakatulog yan? Sa tingin nyo, hindi yun umiiyak, no? Na hindi nila alam ba't nagkaganon, no? Para silang nakatapak ng landmine. Pero please, let's refrain from calling them names, no? Kasi hindi naman nila wala silang personal na atraso sa atin, hindi naman nila tayo all out, nagkamali lang sila ng approach. So, sana mas maging gracious tayo, no? So, ayan, kasi kung hindi tayo gracious sa kapatid natin, paano tayo magiging gracious sa hindi pa natin kapatid? No? Itanong rin natin yan sa mga sarili natin. So, pag nasa church ka, tapos ngayon mo na gusto tingin ka kay Jesus. Ngayon, kung ang instruction sa'yo ni Jesus based on the word, talagang wala na sa word yung ginagawa ng church, no? Magpaalam ka na ng maayos at hindi lang naman, nagbigay si Lord ng mga avenues at mga opportunities para makalapit ka sa Kanya, no? So, tingin lang kay Jesus, mga kapatid, tingin lang kay Jesus. Amen, amen. Pastor, let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay nagpupuri, kami po ay lumalapit, humingi ng tulong, kami po ay nagpapakumbaba, kami po ay nagpapasakop sa iyong kadakilaan, sa iyong pagiging Diyos ng aming buhay, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, sa lahat, pati sa mga kasobrahan namin, Panginoon. Kami po ay humingi ng tawad, Panginoon, sa amin pong minsan hindi pag-iisip, minsan po ay padalos-dalos na emosyon, padalos-dalos na desisyon, padalos-dalos, Panginoon, na mga ginagawa at tinasabi. Kami po ay humingi ng tawad, Panginoon. Ina-acknowledge namin, Panginoon, ngayong oras na ito na Ikaw po ay Diyos na makapangyarihan, Ikaw po ay Diyos na may hawak ng aming pong buhay, may hawak ng aming bibig, may hawak ng aming puso, may hawak ng aming katawan, Panginoon, may hawak ng aming isip. Ngayon pong oras na ito, Panginoon, kami po ay nananalangin para sa amin pong church. Kami po ay humingi ng tawad kasi mas mabilis kaming mag-away-away kaysa magkasundo-sundo. Humingi kami ng tawad, Panginoon, kasi parang mas madalas kami, Panginoon, na magtalo-talo imbis na kami po ay magkaisa. Ngayon pong oras na ito, inilalapit namin sa iyo ang bawat isa, Panginoon. Ang prayer namin, Panginoon, gaya ng panalangin mo, Panginoon, sa John 17. Pag-isahin mo po ang aming puso, Panginoon, nang sa gayon, pag tiningnan kami ng mundo, makita kanila sa amin, Panginoon. At mas magkaroon ng power, Panginoon, yung lahat ng ginagawa namin, sinasabi namin, kapag nakita nila na nagkakaisa kami, Panginoon. Ngayon pong oras na ito, Panginoon, nag-release din po kami ng pagpapatawad sa mga tao, sa mga grupo na nakasakit sa amin, Panginoon. Nagre-release din po kami, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, ng emosyon sa mga tao, Panginoon, na nakagawa sa amin ng hindi maganda, nakapagsalita sa amin ng hindi maganda, Panginoon. Ang prayer namin, Panginoon, lalo nyo pa po kaming hubugin para maging lalo pa pong maging katulad mo, Panginoon. Mabait, mapagpatawad, mabuti lagi ang puso, malinis, Panginoon, ang kalooban. Ngayon pong oras na ito, Panginoon, inaalala namin sa panalangin ito, yun pong mga nandun sa video na yun, Panginoon, yung church nila, Panginoon. Ang prayer namin, kalingain mo po sila. Ngayon pong oras na ito, alam namin mabigat ang kanila po pinagdadaanan. Bilang kami po ay kapatid na pananampalataya, inaalala namin sila sa panalangin na ito, Panginoon. Ang prayer namin, Panginoon, ikaw ang magturo, Panginoon, ikaw ang patuloy, Lord, na umabot, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa lahat, Panginoon, ng kanila pong mga ginagawa. Samahan mo po sila, Panginoon. Ito pong pinagdadaanan ng ito, Panginoon, ng aming mga kapatid, bukod sa magiging lesson sa kanila, ay magiging
trampoline din, Panginoon, dun sa gagawin mo, Panginoon, na matindi sa kanila pong simbahan, sa kanila pong grupo, Panginoon. Ang prayer namin, Panginoon, ay mas marami pa pong kumilala sa iyo dahil sa pangyayaring ito. Hindi po ito magiging dahilan para, Lord, lalo pang umalis o lumayo ang mga tao, bagkus maging dahilan po ito para lalo pang lumapit ang mga tao sa iyo mismo, hindi lamang po sa simbahan, hindi lamang po sa anumang sekta o grupo, kundi sa iyo mismo ay lumapit ang mga tao, Panginoon. At yan po ang aming paniniwala, at yan po ang aming pananampalataya, yan po ang aming pinangahawakan sa panalangin na ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Inilalapit namin sa iyo ang bawat isa, Panginoon, na kasama namin sa live na ito. Ikaw po, Panginoon, ang mag-bless sa lahat ng nakasama namin ngayon dito sa comment section, Panginoon. Agree man o hindi, Panginoon, sa lahat po ng aming mga tinuran, ipagpalain niyo po sila, Panginoon. Bigyan ng masarap na pahinga ngayong gabing ito, at bigyan, Panginoon, ng masarap, Panginoon, na fellowship sa iyong salita, sa kanilang pag-devotion at sa kanilang pananalangin bago sila matulog ngayong gabi. Marami pong salamat, Lord. Bine-bless namin, Panginoon, lahat ng online ngayon, pati mga nakasama namin kanina, Panginoon, lahat ng mga nasa comment section, Panginoon, lahat ng mga re-reacts, Panginoon, at lahat ng nakakarinig at makakarinig pa ng video na ito ay patuloy namin na bine-bless, Panginoon. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa iyo po ang papurit parangal, sa iyo po ang aming mga puso at isip at buong buhay at lakas namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.